Salamat sa mapagpalayang pagmamahal. Welcome to our 365 Daily Devotion. Ako po sa Alexander Gomez from Batch 3. At ang topic po na tatalakayin natin ngayon ay sensitive ka ba sa kasalanan? Ngayon po ang ating pag-aaralan ay tungkol sa Job chapter 1 verse 1. At buksan po natin po sa isip sa mga salita ng Diyos. Sinasabi dito na there was a man in the land of Uz whose name was Job, and that man was blameless and upright, one who feared God and turned away from evil. Or sa Tagalog, may isang lalaki sa lupain ng Uz na ang pangalan ay Job. Ang lalaking iyon ay walang kapintasan, matuwid, may takot sa Diyos at lumalayo sa kasamaan. Teaching number 1. Being blameless requires sensitivity to sin. Upang mamuhay ng walang kapintasan sa harap ng Diyos, kailangan maging mulat at sensitibo tayo sa kasalanan. Hindi natin dapat hayaang maging manhid ang ating puso sa masasamang gawain. Kailangan natin suriin ang ating sarili at iwasan ang anumang bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Teaching number 2. Being blameless means fearing God. Ang tunay na takot sa Diyos ay hindi lamang nangangahulugang pagkatakot sa Kanya, kundi paggalang, pagsunod at pagmamahal sa Kanya. Kung tunay natin kinikilala ang kabanalan ng Diyos, mag-iingat tayo sa ating mga kilos at iiwas tayo sa anumang makakapagpapalayo sa Kanya. Teaching number 3. Being blameless is walking with God. Upang mamuhay ng matuwid, kailangan lumakad tayo ng malapit sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin, pagbabasa ng Kanyang salita, at pagsunod sa Kanyang mga utos. Ang ating relasyon sa Diyos ang magiging gabay natin sa paggawa ng tama at sa pamumuhay ng may kapakanan. Application number 1. Hate sin and everything evil. Bilang anak ng Diyos, dapat natin itakwid ang lahat ng uri ng kasamahan. Hindi natin napapayagan ng kasalanan na nagkaroon ng puwak sa ating buhay. Application number 2. Examine your heart regularly. Malagang suriin natin ang ating sarili kung tayo ba'y lumalakad pa rin sa tamang landas. Dapat natin ipanalangin na ipakita ng Diyos ang anumang kasalanan na maaaring hindi natin napapansin at pagsisihan ito agad. Application number 3. Make your heavenly Father proud. Dapat natin sa buhay pananampalataya sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti at pagsunod sa Diyos. Ang ating layunin sa buhay ay hindi upang mapasaya ang tao, kundi upang bigyang kaluwalhatian ng Diyos sa lahat ng ating ginagawa. Yun lamang po ang aking devotion. Maraming salamat.